We are going to continue with our series na ang title ay What to Do When Bad Things Happen. And we are now in part 3. Just to review, ang una ay realize na hindi kalooban ng Diyos na saktan tayo. Hindi ito kalooban ng Diyos. Padalwa, alamin mo ang pangako ng Diyos sa iyo. Patatlo, make sure that you are not breaking any commandment of God that may have a connection to what is happening to you. Meron talagang utos ang Panginoon na mayroong direct na nakasulat na resulta if we will not follow it. And then, I reminded you, don't let the enemy steal your joy. Kasi, pag nanakaw na ng kaaway ang kagalakan sa puso, wala na, sira ng diskarte, nakauna ang lahat. And then, the next part, which is part 2, I told you, give thanks in all circumstances. At binigyan ko ng reason kung bakit tayo dapat at pwedeng magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. And then, to pray continually, and then humble yourself. Ngayon, we are on number 8, 9, and 10. Kung may Diyos na nagplano ng maganda para sa atin, at meron ding kaaway na gustong magnakaw, magwasak, at pumatay, meron? May labanan. Kasi dalawang interest nagko-conflict sila, May labanan. Yes. May labanan at may role tayong gagampanan dito. Hindi tayo, mga manonood lang. May role tayo. We have to contend for what God wants us to have. We have to fight for it also. Ilalaban din natin kung ano yung para sa atin. For what God has provided for us through the cross. Kasi maraming benepisyong binigay ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa cross. Kailangan nating manindigan sa pangako ng Diyos sa atin laban sa anumang nagtatangkang umagaw nito. Healing is for us. Prosperity is for us. Peace is for us. Pero ang kaaway kasi still kill and destroy Kaya gusto laging magnakaw. Kaya naman, we have to contend, to fight for it. So let's go to number 8. Number 8 says, put on the full armor of God. Put on the full armor of God. Ephesians 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So ano ibig sabihin nito? Ang atin daw pakikipaglaban ay hindi laban sa laman, hindi laban sa tao, kundi the power that works behind them. Ibig sabihin, if you don't know yet, ang labanan is always spiritual. Kapag napagtagumpayan mo sa spiritual, sunod na diyan yung natural, susunod na. You have to win it in the spiritual realm. Our struggle is not against flesh and blood. Kung may makulit sa iyo, kung may makulit diyan sa iyo, kung merong galit sa iyo, ay yan? Most likely, spiritual ang pinagsimulan niyan. Talaga po, yes. Kaya naman, binigyan tayo ng Diyos ng spiritual armor. Hindi natural, spiritual. Kaya naman, Ephesians 6:13 says, therefore, put on the full armor of God. Yan na, yung ating number 8. Put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. Kapag daw ikaw ay humarap na sa mga pangit na panahon, ilagay mo ang kompletong baluti or armor. At kapag nagawa mo na lahat ang pagtayo,
Nagawa mo na lahat. Yung para bagang, ay nako, talagang pagod na ako, burnout na ako, talagang naibigay ko na ang lahat. Ayaw ko na. Pag daw nagawa mo ng lahat, alam mong utos sa iyo, stand some more. Tayo pa. Ang armor ay binibigay sa atin ay mostly defensive. Katulad ng makikita ninyo ito sa Ephesians 6:14-17, pero hindi ko nababasahin sa inyo yung buong verse. Akin lang babanggitin yung mga sinabing pangsangga. Binigyan tayo ng belt of truth. Ang belt of truth, hinahawakan niyan lahat ang armor. Kasi kung makikita ninyo yung pagpapakita ni Paul ng armor, yun yung suot ng mga sundalo nung una. Naka-armor sila, pero laging meron diyang belt na humahawak sa lahat. At ano yung belt? Yun yung belt of truth. Ang belt of truth holds everything in place. Kapag wala ka sa katotohanan, doesn't matter. Walang kakwenta-kwenta ng iyong armor. Wala ka sa katotohanan. Ibig sabihin, wala ka sa salita ng Diyos. Ano pa? The breastplate of righteousness. Ito na yung nakalagay sa katawan mo. Yan ang nag-iingat sa mga mahalagang parte ng katawan para hindi masaktan. The breastplate of righteousness. Ito yung iyong katuwiran. Kaya hindi ka pwedeng basta maakusahan ng kaaway because you have the righteousness. Not of yours, but of Jesus in you. And it gives you the right to stand against the enemy. Nako, kung wala tayong katuwiran ng gagaling sa Panginoong Hesus, ay hindi tayo makakatayo laban sa mga pakana ng kaaway. Ano pa? The sandals for the preparation of the gospel of peace. Ito yung ating preparedness to share the gospel. Kaya naman laging suot yan para sa lahat ng pagkakataon ay ma-share natin what we have received. We share the love of Christ to everyone. Ano pa? The shield of faith. Yan ang pananampalataya mo. At ang sabi dito, it extinguishes all the flaming arrows of the enemy. Ano ibig sabihin? Pag ang kaaway, merong ibabato sa iyong mga thoughts, mga katuruan, mga salita na against the Bible. Ay, nako. Ilalagay mo lang ang iyong shield of faith. Hindi yan nasabi ng Panginoon. Hindi, ikaw daw ay defeated. No. I am the head and not the tail. Hindi, ikaw daw mananatili na ng ganyan. Pinanganak kang mahirap, mananatili ka na mahirap. Oh, no. Ang Panginoong Hesus ay nagpakadukha upang ako yumaman. So, meron kang shield of faith. At ano pa? At binigyan ka pa rin ng Panginoon ng helmet of salvation. Yan. Hindi ka maiibo. Alam naman natin na yung head lagi ang binabantayan Kahit sa boxing lagi yan ang binabantayan At ang nakakover diyan ay helmet of salvation. You know you are saved. You know that you are the son and daughter of God. Kaya you live your life victorious, knowing na sure ang kaligtasan mo. Alam ba ninyo, yan ang inyong full armor. Pag ikaw ay humaharap sa mga pangit na sitwasyon, kailangan suot mo lagi yan. Pero you know what? Lahat na binigay na yon, hindi nyo mapapansin pang depensa. Pero merong isang binigay ang Diyos sa ating pang-offensa. Pang-offense. Ephesians 6:17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Hindi naman pwedeng depensa ka lang ng depensa. Kailangan may pang-atake ka rin. Kapag ka ikay humaharap sa mga pangit na sitwasyon ng buhay, kailangan banatan mo din yan. Tingnan ninyo. We all know, alam ninyo yan, naituro yan sa inyo, lalo na noong first week ng January, itinuro sa inyo ang first fruit. Yung katuruan ng first fruit na yon, for God's glory, ay na-spread. Talagang may ilang pastor ang humingi pa ng permiso sa akin kung pwedeng ipakita sa kanilang church. At yun ang ginamit nilang pangturo. Ang sabi nila, naunawaan nilang first fruit. Well, I want to remind you the benefit of first fruit. Ezekiel 44 verse 30, it causes the blessing to rest on your house. Ang first fruit ang kumikilos para ang pagpapalay manatili sa iyo. Now,
We also know the benefit of tithes. Ano naman ang benepisyo nito? Malakay 3:11. It rebukes the devourer for your sakes. Now, this is the question. Pastor, nagtatites ako, nag-first fruit ako, ba't ako nawalan? Ba't parang na-devour ako? So, yung mga naghihintay ng sermon na to, alam kong nabiting kayo last Sunday, ano? Ngayon na yan. Kung nagtatites ka at nawalan ka, remember this. Hindi ka nawalan. Hindi iyon loss because it will run contrary sa promise. Ano, Pastor, yung ginagawa mong yan? Ano, bakit? What are you doing, Pastor? What are you saying, Pastor? I am using the shield of faith. Bakit? May pangako ang Diyos. At kahit anong nangyayari, sasanggahan niya ng aking shield of faith. At ang akong pananampalataya ko ay sa salita ng Diyos. Nang sabi ng Diyos, kapag ako'y nag-tithes, He will rebuke the devourer in my behalf. Then, Pastor, what is happening? Bakit nangyari yon? Bakit nawalan ako? I'm telling you, listen to this. Hindi ka nawalan. Not yet. It is just an attempt of the enemy to get it from you. Nag-a-attempt pa lang siya. Hindi ba, Pastor, automatic na pag nag-tithes, ay sinasaway na agad ang maninira, ang devourer? Yes, supposed to be. Ay kung tayo, ang nakarinig noon, tayo masunurin ay ang demonyo ay magnanakaw. Ang demonyo ay steal, kill, and destroy. Laging susubok ang demonyo o ang kaaway o ang devourer kung siya'y makakalusot. Alam ng devourer na may karapatan ka kasi may pangako ang Diyos sa'yo. Alam ng devourer na may karapatan kang sawayin siya. Pero titingnan muna ng devourer kung alam mo. Kung alam mo. So, anong gagamitin mo? Belt of truth. Alam ko ang katotohanan, nakilos ako sa katotohanan, alam ko ang katotohanan, ang katotohanan is not the perception. May nagsabi kasi, ang perception daw ang realidad, ang truth daw hindi. Anong sabi? Magsasabi ako ng magsasabi ng kasinungalingan upang ang mga tao'y maniwala at yun ang paniniwalaan nilang realidad. Yung katotohanan, kahit kaunting research lang ay makikita mo na dahil hindi nila nakikita at napapakinig, hindi na yun magiging realidad sa kanila and they will repeat what they have been hearing from TikTok. Perception versus truth. The enemy is giving you a perception para yun ang iyong maging pananaw. Alam mo, tinapansin ko. Diba, sabi ng Bible, the enemy has blinded the minds and the eyes of the people para hindi nila makita ang gospel. Paano niya ginagawa yon? By lies. Sige, tikman mo ang bunga ng puno nagbibigay ng kaalaman sa mali at katotohanan. Tikman mo. Kainin mo. Hindi, bawal yan eh. Bakit naman? Bawal yan. Pag kinain namin, mamamatay kami. Hindi! Lies. Hindi totoo yun. Pag kinain mo yun, makakatulad mo siya. What is the enemy doing? The same thing that what is happening in this world. Lies. Hanggang sa mamaya, paniwala ang tao because they want to believe the perception. Ay, itong pananaw ko itong tingin ko basta. Now, the perception is becoming a reality. Kaya kailangan natin ng belt of truth. Hanapin ninyo ang katotohanan. Ang katotohanan ay nakasulat sa Bible.
At ang sabi ng Bible, I will rebuke the devourer in your behalf. Yun ang katotohanan. Nothing will change that. Basta ikaw ay nag-tithes, i-rebuke ng Diyos ang maninira, ang mananakmal, ang devourer. Ay susubukan ng kaaway kung alam mo. Bakit? Marami na siyang naibulong-bulong eh. Hindi, basta kung ano na rin dati, naging ay ayos na naman eh. Maraming bulong-bulong yan. Bakit? Perception, kung anong pananaw. Susubukan at titingnan ng kaaway kung sasanggahan mo ang mga akusasyon niya. Anong gagamitin mo? Shield of faith. Ang sabi ko sa inyo, pag sinabi ng kaaway, ano lang yan, hindi naman totoo yan. Oh, no. The word of God will remain. Heaven and earth will fail, but the word will remain. Kung may totoo dito, hindi yung nakikita ko. Ang totoo dito, yung pangako ng Diyos. Titingnan ng kaaway kung kaya kanyang giltihin. At ipapaalala sa iyo yung mga kasalanan. Bakit? Para matanggap mo na nangyayari sa iyo resulta ng iyong mga kasalanan ginawa. At pag gano'n na naging feeling mo, guilty ka na, ay kaya mo pa naman siya sawayin. Hindi, itong nangyayaring ito, consequences ng aking ginagawa. Sige na, mangyari na ng mangyari. Teka. Remember the breastplate of righteousness. Kung sa atin lahat dito, walang may katuwirang humarap sa Diyos, walang may katuwirang gamitin na salita, walang may katuwirang tumanggap ng pangako. Lahat tayo, kung katuwiran natin ang ating gagamitin. That's why we put on the breastplate of righteousness. At ito yung ating pananampalataya sa katuwiran ng Panginoong Hesus. Nung tinanggap natin siya, ang ating righteousness ay ating kinuhat tinanggap. Kaya kapag ikay humaharap sa lahat ng mga akusasyon ng kaaway, ikay humaharap sa katuwiran ni Hesus. Hindi sa iyo. Breastplate of righteousness. At pagpalagay ng alam mo, sinasanggahan mo ang mga akusasyon ng kaaway, ang kanyang mga lies na nagbibigay sa iyo ng wrong perception at pagpalagay ng hindi ka nagigilty. Ang sunod namang na gustong malaman ng demonyo ay, gaano kaya niya katindi ipaglalaban ang karapatan niya? Gaano niya katindi? Bakit? Ay, yung iba kasi, na-devour, may nangangain. Out. Ay, ayon mang umalis, di bahala ka. Gaano kaya katindi niya ipaglalaban ang karapatan niya? Dito na gagamitin ang sword of the Spirit. Dito na gagamitin ang offensive weapon. Ang salita ng Diyos. You know what? The enemy might have prepared a weapon against you. Situations upang makapagnakaw, magwasak at pumatay. That is why may dinadaanan kang pangit na pangyayari. Yan ay weapon na pinirepair ng kaaway. Sisimulan niya ang mga ito at magpapatuloy siya kung di ka maninindigan sa karapatan mong manaway or mang-rebuke. Know this, na kahit nasimulan na ng kaaway ang kanyang mga schemes, ang kanyang mga evil plans, and he has put it into operation, nasimulan ng agawan ka, ikaw ay nag-ipon at sa isang iglap, ba't ka naman nagkagayong, naubos ang ipon ko? Hindi ibig sabihin na devour ka. Kahit parang nawalan ka, hindi ibig sabihin ay nawala nga. Isaiah 54 verse 17. No weapon formed against you shall prosper. No weapon formed against you shall prosper. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Anong ibig sabihin niyang no weapon formed against you shall prosper? Ibig sabihin ang demonyo ay nagplano na ng mga weapon against you. Nagplano ng mga pangit na pangyayari against you. Pero kahit siya'y may nabuo ng weapon,
na kanyang pinlano. Ang mga schemes ng kaaway, kahit nasimulan na, ay hindi magpapatuloy. No weapon formed against you shall prosper. Yes, nasimulan. Pero hindi magpaprosper. Hindi magtatagumpay. Anong gagawin ko para wag magtagumpay ang mga plano niyang agawan ako, Pastor? Anong gagawin ko? Now that I know hindi siya magtatagumpay, what shall I do? Ang sabi mo kanina, I have a role sa labanang ito. What shall I do? Gamit ang sword of the Spirit. Gamit ang salita ng Diyos. Idiin mo ang pangako ng Diyos sa mga tithers. Ano ang pangako ng Diyos sa mga tithers? I will open the windows of heaven and pour out the blessings that you cannot contain. And Malachi 3:11, and I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. I will rebuke the devourer for your sake. Ididiin mo yung salita. Bakit? Makulit niya ang demonyo. Alam naman niya sinusubukan lamang kung alam mo at kung ilalaban mo. Kaya huwag kang tatamad-tamad sa pagsasabi ng salita ng Diyos. Huwag kang tatamad-tamad. Huwag kang laging, brother, life group leader, pray for me, pray for me. Teka muna, pareho ang dila natin Pareho ang alam natin Pareho meron tayong Holy Spirit Ikaw ang magsabi. Ikaw ang magsalita. Sabihin mo ang gamitin mong sword of the Spirit. Matanong ko kayo, ha? Malachi 3:11, and I will rebuke the devourer for your sake. Ano ang sumasaway sa maninira? Ano sumasaway? I will rebuke the devourer for your sake. Tithes ba? Tithes? Well, yun din ang akala ko sa unang basa ko Hindi pala, Diyos pala. Sabi ng Diyos, ako ang sasaway sa maninira ng mga tithers. Ibig sabihin, sino ka namang tatagal pag Diyos na ang sumaway? Sino ka namang tatagal? Okay. Pastor, paano sumasaway? Paano nang re-rebuke ang Diyos? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang re-rebuke ang Diyos sa pamamagitan ng salita, ang salita at ang Diyos ay iisa. Pag sinabi mo ang salita, automatically, Diyos ang nang re-rebuke doon. Ay, demonyo, nang plano ka ha? Nakalusot ka ha? Tatawa-tawa ka ha? Hintayin mo ito. Sandali hat, babasahin ko ng word for word. Hanapin mo, Malachi 3:10. Basahin mo hanggang sa mamaya, pasok na pasok sa espiritu mo at sa pagsasabi mo, ramdam mo ng pananampalataya at ang anointing ng salita. It is God saying, enemy, demonyo, I am rebuking you. Kaya pag sinabi mong salita, sinasaway na ng Diyos ang mananakmal. Hindi lang sinasaway, hinahatulan. Mamaya malalaman yung ibig ko sabihin doon. Basahin ulit natin yung Isaiah 54 verse 17. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Now, this is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Okay. This is the heritage of the servants of the Lord. At ano ang katuwiran natin para pigilan ang devourer? As what I've told you a while ago, sa atin, wala tayong katuwiran, pero kay Kristo ay meron. Kaya pag naririnig ninyong ako'y na kay Kristo, napakadaming benepisyo noon. Kasi kay Kristo may katuwiran ka. Kay Kristo may provision ka. Kay Kristo may healing ka. Kay Kristo meron kang peace. Pero kung kay ito lang, kay ito, yung kukuhanin mo lang sa iyo at gagawan mo ng paraan, ay nako. Aywan ko lang, ha? Pero ano ang katuwiran natin para pigilan ng devourer? Sabi ni Jesus, ako ang katuwiran ninyo para sawayin at sirain ang masasamang plano laban sa inyo. Iba kasing magsalitang may katuwiran, yung may righteousness.
Hindi nyo napapansin? Pag yung tao sa isang usapin nasa tama, iba siyang magsalita. Hindi siya gigil. Simple lang, pero pag nagsalita, may authority. Ano? Ang katuwiran natin ay si Kristo. At ang sabi ng Panginoong Yesus, katuwiran ko ang panghawakan nyo. So what are you using now? What are you doing? You're putting on the breastplate of righteousness. Nang mas naunawaan ninyo ang full armor of God, ano? Naunawaan ninyo. Hindi yan basta lang... Ito ang ating heritage. Ano ba ibig sabihin ng heritage? Ito ang ating mana. Ito ang ating birthright. Lahat tayo'y panganay kay Kristo. Lahat tayo ay may karapatan bilang mga anak. Ito'y ating karapatan. Now, ano pa? Of course, si Jesus ang firstborn, ano? Lahat tayo'y sumunod kay Kristo. Now, and every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Isaiah 54 verse 17. Every tongue which rises against you in judgment. Ano bang ibig sabihin niyan, Pastor? Lahat ng mga dila na lumalaban sa iyo at ikay hinuhusgahan, ay iyo ngayon pwedeng ikondina. Ano ibig sabihin niyan? Kapag ang kaaway nag-start na ng masasamang plano laban sa iyo, alam mo bang ginagawa ng kaaway? Hinuhusgahan ka. Hinuhusgahan ka. It is a tongue rising against you. Dami kong gusto sabihin Alam mo kasi, bago may mangyari dito sa mundo, kailangan mo nang may isalita. Alam ka ninyo yan? In the beginning, ito nangyari. And God said, let there be light, and there was light. Kasi simula pa, lagi mo nang kailangan may salita. Now, nalaman ng demonyo yung sabi ng demonyo, kailangan may salita para may mangyari. Kaya siya ay kumikilos sa iba't ibang tao para magsalita. Yung mga tao, hindi niya alam ang kanyang iniimik. Kaya nga sabi sa atin, mag-ingat sa ating mga sinasabi Yung ibang tao, mura ng mura. Hindi alam kung anong pinagsasabi niya, lalo na yung galing sa pusong, hindi niya alam, naglalabas siya ng sumpa. At yung sinasakyan ng kaaway, ginagamit ng kaaway yon para dadalhin niya kung saan. Kaya nga, lagi kayo nagpapakobra ng dugo ng Panginoong Jesus. Sino pa? Ginagamit din ng kaaway ang mga witch, ang mga mangkukulam, ang mga albularyo. Sila nagsasalita ng mga Latin words na kanilang nababasa. Akala nila wala kamining-mining, hindi nila alam, minumura ng Panginoong Jesus doon. Anong ibig ko sabihin? And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Alam mo bago may mangyaring aksidente, may nagsalita muna dyan. Katulad ng nagpapaskil pa. Mag-ingat sa lugar na ito. This is an accident-prone area. Allah, talaga naman diniklara na accident-prone. Mag-uusap. Kaya dito nangyari yung Laging may nagsasalita. Kaya nga mga Christian, kayo mag-ingat sa inyong mga salita, ha? Sa halip ng mga sumpa, sabihin niyo yung pagpapala. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Kaya naman, pag may nangyaring pangit, meron na diyang nagsalita. Maaaring hindi mo alam, maaaring di taga rito, maaaring kung sino man, maaaring sakay lamang. Hindi niya alam, ginamit na siya ng kaaway, ginamit ng kanyang salita. Kaya naman, babalkan mo ang kaaway at siyang huhusgahan mo. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Babalkan mo. Ano ibig sabihin? Heto yon. Devourer. Ang salitaan ng Diyos ang batas. Ang sinabi ng hari hindi mababali. Bago ka pa nilikha, nandito na ang salita. At ang nagsalita ay makapangyarihan ng kanyang salita at siya'y iisa. Anong ibig sabihin? Kapag hindi naganap ang kanyang salita, mapapalagay sa alanganin ang kaluwalhatian ng nagsalita. Ang pagpapalang ito na aking natanggap ay akin. Bigay ito ng Diyos sa akin. Dahil ang sabi ng Panginoon, subukin mo ako. Subukin mo ako dito.
Bibigay mo ang iyong ikapo. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit, kaaway, ang Diyos ang nagsabing subukan siya, mananagot ka sa Diyos. Ako ay tither. May pangako ang Diyos sa mga tithers at kumikilos ang pangakong ito in my favor. At ulitin mo uli para pumasok sa espiritu mo. Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. And try me now. Subukin na ninyo ko ngayon, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be enough room to receive it. Kaya ikaw, devourer, I am speaking directly to you. I am rebuking you. Why? Because the word is rebuking you. God is rebuking you. Sinasaway ka ng Diyos. Sa pagdideklara ko ng pangako ng Diyos, sinasaway ka. And as I speak, the power of the word is the working. The word is executing judgment against you. Binabalkan mo ang demonyo. Now, alam mo ba ang sabi ng salita patungkol sa mga magnanakaw? Proverbs 6:31. Yet if he is caught, he must pay sevenfold, though it cost him all the wealth of his house. Pag nahuli ang magnanakaw, at kilala ninyo kung sino ang magnanakaw, ang demonyo. Ang demonyo. Mayroon ng batas, may salita. Kapag nahuli ka, magbabayad ka, hindi mo ibabalik yung ninakaw mo, ha? Nagnakaw ka sa akin ng 1,000,000, huwag mo ibabalik 1,000,000, hindi ko tatanggapin yun. Ano ibabalik mo? 7,000,000. Ay baka humaubusan ako, yun nga ang purpose. Yun nga ang purpose dahil ang sabi dito ay, though it cost him all the wealth of his house. Alam mo, ang dami nating salita na kapag sinalita natin, tayo ay nag-execute ng judgment sa magnanakaw. What are you doing? You are using the sword of the Spirit. Huwag kang papayag na basta nanakawan ka ng demonyo. Gayong alam mong ikaw ay tither. Pastor, hindi ako tither. Ibang usapin yan. Maya-maya yan. Huwag kang maglala. Meron pa rin tayo diyan, ha? Dito muna tayo sa mga tithers. Ito ang sinasabi ni Father God habang binibigkas mo ang salita niya at ginagamit ito laban sa kaaway. Ito ang sinasabi ni Father God. Ibalik mo ang ninakaw mo sa anak ko na kumikilos sa aking salita. Hindi kung ano lang ang kinuha mo, kundi 7 beses ng kinuha mo ang isoli mo. Bakit? Nakasalalay dito ang kaluwalhatian ko. Okay, now, kung ikaw ay tither, yan ang gagawin mo, ha? At kung ramdam mo na devour ka nung una, hindi ka na devour. Hindi nawala. Nandyan lang. Sinusubukan lang ng kaaway kung ilalaban mo ang karapatan mo. At pag may karapatan, ipaglaban. Ay, paano ako? Wala akong karapatan. Ito na. Number 9. Iyo ito. Sabi ko sa inyo, ito yung dalawang pinto. Ito yung tither, hindi. Dito tayo sa pintong ito. Number 9. Plead your case in the court of heaven. 2 Sundays ago, I told you, na alamin ang pangako ng Diyos sa iyo, tingnan ko may commandment ni God na sinusuway ka. Kapag may nakita ka, magsisi at itama mo ang iyong kilos. Bakit ko sinabi yon? Kasi i-accuse ka ng kaaway sa trono ng langit, day and night. Sasabihin ng kaaway sa Diyos, yun ho, anak ninyo. Ay meron hong commandment na sinuway. Ay ngayon? Ay ang salita ho ninyo hindi mababali. Kayo nagsalita niyan. Ay Ay di inyong ibigay ang karapat-dapat na kanyang matanggap ayon sa inyong salita.
tingnan mo itong demonyo, marunong gumamit ng salita, pagka pabor sa kanya. Ia-accuse ka. At kung may basihan ng akusasyon laban sa iyo, ang matuwid na hukom, the righteous judge, ay hayaang maganap ang resulta ng pagsuway mo. Psalms 7:11. God is a just judge, and God is angry with the wicked every day. Kung ikaw ay Christian, walang karapatan ng kaaway na bigyan ka ng kahirapan at karamdaman at confusion. Wala ang karapatan ng kaaway na bigyan ka ng yung bang insomnia. Bakit? Kasi ito'y pangako niya eh. At saka ito'y mga bayad na eh. Sa latay na tinamo ng Panginoong Yesus, yun ang kabayaran sa iyong sakit karamdaman. Siya ay dumating at nagpakadukha upang ikaw ay maging mayaman. Bayad na yan eh. Kaya kung pinipigilan ng kaaway na matanggap mo ang iyong kagalingan, ang iyong kasaganaan, nabayad na naman ni Jesus, then illegal ang ginagawa niya. Pwede mo siyang i-rebuke, utusang lumayas at lalayas siya. Pero, heto na, kung may legal na dahilan ng kaaway upang magnakaw, manira at magwasak, or to steal, kill and destroy, then may right siyang pigilan ng iyong blessing. Do you know that even a wrong attitude sa iyong pagkakaloob ay pwede nang magamit ng kaaway laban sa iyo? Kapag ikaw ay nagkaloob na hindi ka cheerful, kapag ikaw ay nagbigay sa Panginoong, ikaw ay para bagang ang ramdam mo, yung bang hindi ka masaya sa pagbibigay mo sa Panginoon, that can be used by God kasi ang lahat nating kaloob ay kasama ang ating puso. Alam mo ba pag nagbibigay ka ng tithes kung ano ang tinatanggap ng Panginoon? Hindi naman niya tinatanggap ang pera mo eh. Ang tinatanggap niya ay ang puso na kasama noon. Kaya na masiguraduhin mo pag nagbigay ka ng tithes ay talagang tama, akma, full, buo. At nagbibigay ka ng may masayang puso. Now, listen to this. Nakita namin ito sa deliverance. Kahit palayasin namin ng demonyo o ang kaluluwa doon, kapag may legal right siyang tumigil doon, kahit pag gaano kang ka-anointed. Oo, mangangatal, masasaktan, magmamakaawa, pero hindi aalis. Bakit? Alam niya may karapatan siya. At minsan ang karapatan, somehow, noong bata, naialay ng magulang kung kani-kaninong idols, o mahilig pumunta sa albularyo, si nanay, dala-dala doon ng apo, at kung ano-ano yung papagawa. Ano pa ang mga right? Bakit nakakatigil doon ng kaaway? Kasi may galit sa puso, at saka nagse-self-pity. Napansin namin yung self-pity, napakalaking open door ng kaaway. Pero this is my point. Napansin namin, basta may legal right ang kaaway, hindi namin mapalis. Kaya ay kakausapin pa namin ng host, ano bang nangyari, ano bang ganyan. Kasi po, ganito, okay. O hingi mo muna ng tawad yon. Anong ginagawa namin? Inaalis namin ang karapatan ng demonyong tumigil doon. At pag yun nawala na, nahingi na ng tawad, na-deal na namin, anak ko, ang daling paalsin, labas, suka. What is my point? Ganon din sa court of heaven. One possible reason sa pangit na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano is because there might be a case against you sa court of heaven. Yes, there is a court of heaven because there is a righteous judge. So what are you going to do? Come to the court of heaven and plead your case. Katulad ng isang nasa sakdal, haharap ka sa korte at ipagtatanggol mo ang iyong sarili. Siyempre, meron kang attorney. Iisa ang gagamitin mo in your defense at sapat na yon. Iisa lang. Listen. Hindi mo na kailangang mag-aral ng law. Dahil iisa ang defense natin.
na tatanggapin sa court of heaven. Ito ang mag-aalis at kaya mag-alis ng lahat na akusasyon laban sa iyo. Revelation 12:11. And they have defeated him by the blood of the Lamb and by their testimony, and they did not love their lives so much that they were afraid to die. At tinalo nila ang kaaway sa pamamagitan ng ng dugo ni Kristo. Come to the throne of heaven, the court of heaven. Panginoon, yes, ako'y nagkasala. Hindi ko nagawa ito. Kaya dapat alam mo yung commandment para alam mo kung may sinuway ka. Dahil baka yun ang ginagamit ng kaaway. Of course, hindi lahat ng mga kasalanan na gagamitin ng kaaway. Pipili lang yan. Hindi rin naman yan all-knowing, Hindi rin yan omnipresent. Pipili lang yan. Okay? Oh, iyon. So while sa magulang, yun kaya pwede ko siyang bigyan ng sakit. Bakit? Kasi sinusuway niya ang isang utos na kapag ka ikaw ay nagmamahal, nire-respeto mo, ino-honor mo yung mga magulang, bibigyan ng mahabang buhay. Sinusuway niya yon. Kaya binibigyan ko siya ng sakit at karamdaman. Ay, anong gagawin ng Diyos? Ay, merong ginagamit na salita niya laban sa iyo. Pag nalaman mo na kung ano yung bagay na yon, itong gagawin mo. Panginoon, ako'y nagkasala and I am guilty of my sins. I am asking forgiveness for all my sins. And in my defense, O God, I plead the blood of Jesus, which cleanses me of all my sins. Matuwid na hukom, makatarungang hukom, yes, ako po'y guilty. Ay ano ngayon, ang iyong depensa, ang dugo po ng Panginoong Jesus. Salamat sa dugo. Kapag ginamit mo yon, idideklara mo kung ano ang benepisyo. Because of the shed blood of Jesus, tinanggap ko ang Panginoong Jesus bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Ako'y inililigtas niya sa resulta ng kasalanan. At dahil doon, O Ama, O Hukom, I am blameless and innocent of my sin because of my faith to Jesus. Now, pwede mo pang dagdagan. Alam mo, pag nagsasalita, kayo ni actually para sa pananampalataya mo eh. Alam naman ng Diyos eh. Alam din ng kaaway. Ang puntos, alam mo ba? Judge, Jesus took my sins away from me and paid the price of those sins through His shed blood. Sabi ng demonyo, di nasabi mo na kanina yon, iniba mo lamang ang words. Ala, sinasabi ko para lalo kong maidiin. Now, the accusations of the enemy stand in no ground. Judge, yung akusasyon sa akin ng demonyong ito, walang basihan. Walang basihan. At anong ebidensya mo? Ang dugo ng Panginoong Jesus. Plead the blood of Jesus. It is something that you have that others don't. Kung hindi pa nila tinatanggap ang Panginoong Jesus bilang kanilang tagapagligtas, they cannot use the blood of Jesus for their benefit. Kailangan mo na tanggapin tagapagligtas kasi yung dugo ang ginamit upang iligtas tayo. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Sabi ng Leviticus. And Judge, I am asking that the case against me be dismissed. Minsan kasi manood kayo ng mga sining yung may mga court proceeding para dismiss. Alam niyo, naituro ko na to. Please review my preaching entitled ay Now is your season of breakthrough. Yan yung mga unang months. At saka yung Now is your breakthrough in healing part 4. Review that. Kasi mas napaliwanag ko doon ng mas mahaba ang tungkol sa court of heaven. Okay? So ito ay para doon sa may mga alam niya na may sinuway siyang commandment at maaaring ginagamit ng kaaway laban sa kanya. Okay?
Punta na tayo sa number 10. Tapos na tayo dito sa number 10. Mahaba-haba na eh. Number 10. Declare na ang buhay ay pabuti ng pabuti. Revelations 12:11, and they have defeated him by the blood of the Lamb and by their testimony. By their testimony. Pastor, kahirap ng sabihin pabuti ng pabuti. Bakit? Hindi naman pabuti ng pabuti eh. Ano ka mo? Isasabihin kong pabuti ng pabuti, hindi naman. Hindi ako'y nagsisinungaling. Sandali. Ang truth ay ang salita ng Diyos. Ang nakikita mo ay pwedeng mabago, ang salita'y hindi. Uulitin ko. Maaaring sabihin mong kahirap sabihin pabuti ng pabuti ang buhay mo kasi maaaring sabihin mo parang walang nangyayari. O parang akong papangit pa ng papangit. Napag-isipan ko, ba't kaya ang mga taong hindi masabing pabuti ng pabuti ang buhay nila? At nakaisip ako ng 3 reasons. Siguro, marami pa, pero 3 reasons na lang muna. Kaya hindi nila masabing ang buhay nila ay pabuti na pabuti. Una, because sila ay discouraged na. Discouraged. Ang iba'y discouraged at ang pakiramdam ay talagang sa papangit pa. Bigyan mo ng ayuda, may bigas, may kasamang mga dilata. Alam ninyo, pag ang tao'y discouraged na, bigyan mo ng ayuda, bigyan mo ng bigas, ang sasabihin, paano bukas? Sa halip na maging masaya, takot, bakit discouraged eh? Discouraged. Doon sa nagtatanong kung paano ang bukas, 8 yung konsihal na yan. 8 gaya. Okay. Yung hindi nyo makausap, dumiretso na kay Atoy. Okay. Bigyan mo ng trabaho, ang iisipin. Paano pag nagsara? Hindi ka pa nagsisimula, kainaman ka na. Hindi nga ho, ngayon ay pandemic, nagbabawas ng empleyado. Hindi kayo babago kang hire. Alam mo, pag discourage, ganyan mag-isip. Negative. Nahihirapan ang magsabi ng buhay ay pabuti ng pabuti. Bakit? Discouraged na eh. Napag-aralan natin last Sunday ang buhay ni Joseph na kung siguro ikaw ang nasa tayo niya, ay aakalain mo nga sa papangit pa ng papangit ang magaganap. Bakit? Ay yung kasi ang trend. May nagsabi sa akin noon na pag may magandang nangyayari sa kanya, hindi siya makapag-celebrate. Bakit? Ang ramdam daw niya, susunod ay pangit na. Ay, kailangan pala. Meron naman nasagot, alayaan mo na. Just enjoy it as long as it lasts. Ano ka mo? Ay, di habang ikaw ay may di enjoy mo. Alam mo yung mga taong yan, ang ramdam nila, yung magandang nangyayari sa kanila, ay hindi magtatagal. Paano nila sasabihin, pabuti ng pabuti? Hindi sasabihin nila, pabuti at pasama, at pabuti at pasama. Ay, paano nga nila sasabing ang buhay ay pabuti ng pabuti? Ang sagot ay ito, kung bakit mo masasabing ang buhay ay pabuti ng pabuti. Kasi kung ikaw ay anak ng Diyos, may pangako ang Diyos sa iyo. Ano yon? Ang pangako ng Diyos sa iyo ay magandang plano sa buhay mo. Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Kung magandang plano ng Diyos sa iyo, it means gusto kang bigyan ng kinabukasan. Magandang kinabukasan. It means maganda yung bukas. Alam mo, ako pwede akong magplano sa iyo ng maganda. Pero ano man ang planuhin ko sa iyong maganda, ay pangit kumpara sa ginawang plano ng Diyos sa iyo. Yun ang pinakamaganda. Alam mo, hindi ko malimutan itong tinasabi ko na nung matagal na eh. Nagkaroon ng matinding bagyo. Gumuho ang mga bahay. Nangyari ito sa Amerika eh. At nandoon, bagsak ang bahay.
Nakaupo yung may-ari, discourage sa discourage. Pero mamaya, nakita niya, may kumikibo doon sa nakabunto na kahoy, may kumikibo. At nakita niya, may manok. Yung pala'y nasa ilalim, gustong makaahon. At yung manok, pagkaahon, siya'y dumapo sa pinakamataas na kahoy. Ipinagpag ang kanyang basang-basang pakpak na hindi na kompleto ang balahibo. Ipinagpag at kanyang inihampas sa kanyang dibdib. Talaok! At sabi nung nakakita, hanggat ang manok tumitilaok sa umaga, may magandang umaga. Actually, matuwa kayo pag tumilaok ang manok. Yung iba naiinis Nagigising ho ako Ibig sabihin, it's a new morning. Bagong umaga, bagong araw. Magandang araw na ito. Bakit? Kasi nga maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Kaya pag may nakita kang manok ngayon, isipin mo, tinola. No? Ano ba ang reason kung bakit ang mga tao hindi masabi ang buhay ay pabuti ng pabuti? Kasi komplikadong mag-isip. Ano ibig sabihin? Tanong ko noon Lord, bakit nung binigay mo on Jeremiah 29:11, nung sinabi mo, bakit kailangan sabihin pang may panukala para sa inyong ikabubuti at hindi sa ikasasama? Ay sinabi mo na nga ikabubuti ay hindi ikasasama. Hindi na mababasahin ko tuloy sa inyo Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman kong aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama. Paragang, are ang t-shirt na puti, hindi yan itim. Paragang gayon, Lord, bakit mo inulit pa yon? Okay. Sabi ko kasi, understood na naman yun Pag sinabi, ikabubuti, hindi, ikasasama. Until I found out na hindi pala ito malinaw kapag yung nasabihan, komplikadong mag-isip. Yung bang simple, kino-complicate, yung madali, pinahihirap. Yung bang may naiisip siya na mga bagay na walang kaugnayan sa topic. Ito mas maunawaan niyo dito. Kumukuha ng exam. Multiple choice. Ang sabi, lagyan nyo ng shade yung katapat na bilog ng tamang sagot. Okay? Nakuha nyo Okay. Sabi nung isa, Sir, pwede ho bang lagyan ng check? Ano ka mo? Lalagyan ko ho ng check ang bilog na katapat ng tamang sagot. Sabi noong sir, shade, hindi check. Sir, right minus wrong ho ba? Lagyan mo lang ng shade ang bilog na katapat ng tamang sagot. Alam mo, may mga taong komplikado mag-isip. Ang plano ko ay sa iyong ikabubuti, hindi ho sa ikasasama. Itinatanong pa hindi ho sa ikasasama. Yun nga, sa ikabubuti nga. Hindi sa ikasasama. Now I know kung bakit. Kasi pag ganito kang mag-isip, hindi mo sasabihin pabuti ng pabuti kasi bago mo sabihin, ang dami mo nang naisip. Ay, pabuti ng pabuti. Paano pagka nangyari-ari? Tapos ito yung nangyari. Yung pagkatapos nangyari-ari. Ay, tapos na. Kaya sinabi ng Diyos, ang plano niya ay sa ikabubuti, hindi sa ikasasama. Ito'y hindi lamang para sa mga discouraged na negative mag-isip, kundi sa mga pinahihirap ang pag-iisip. Maganda ang plano para sa atin, period. Hindi ho sa ikasasama. Ang kulit mo. Ang gulo mong mag-isip. Okay.
Kaya kung naniniwala ka na may magandang plano si Lord sa buhay mo, kahit patulad ni Joseph na dumanas ng sunod-sunod na dagok ng buhay, ay masasabi mong ang buhay ay pabuti ng pabuti. Hindi ko sa'yo kasasama. Hindi. Kahit panong feeling mo, aywan ko hanggang ngayon ang mga tao, laging napaka-feeling. Lagi na lang nararamdaman. Bakit ang feeling ko ganito? Hindi ko malaman, hindi ko maunawaan, pero ganito ang feeling ko. Kung hindi mo maunawaan, itulog mo. Kahit panong feeling mo, you don't need to feel anything para maganap ang magandang plano ng Diyos sa'yo. Hindi naman ibig sabihin, pangit ang feeling mo, hindi mangyayari ang magandang plano ng Diyos ikain mo lang yan, baka gutom. Ewan ko yung mga iba, kinoconnect nila ang feeling nila sa mga mangyayari. Pag ganitong nararamdaman ko, kape. Sobra ka na sa kape. Yan ang dahilan. Kahit pa anong feeling mo, irrelevant yon sa kaganapan ng magandang plano ng Diyos sa'yo. Dahil sa bawat paggising mo, ay alam mong papalapit ka ng papalapit sa kaganapan ng magandang plano ng Diyos sa'yo. Alay, ako nga pag ang feeling ko pa nga ba't ka parang may pangit? Sasabihin ko pa lalo, ay malapit na. malapit na blessing. Ganun yun. At patatlo, ito ko natatapusin, pero mababa pa rin. Bakit hindi nila masabing pabuti ng pabuti? Kasi hindi nila alam ang kapangyarihan ng dila. Nabanggit ko na sa inyo kanina. Kawikaan 18 verse 21. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Wag mong isipin na hindi ka maapektuhan ng mga salita mo. Napakalakas humila ng ating salita sa mga pangyayari. Kaya pag malimit mo sabihin, sabi ko na. Yun. Sinabi mo pala. Kita mo ng bata ka, sinasabi ko na. Yun. Kaya pala, ikaw ang may dahilan, kasasabi mo. Maging habit ng pagsasalita mo ay ayon sa nais mangyari sa halip na ayon sa nakikita. God has done nothing in the earth without first speaking it. That's the way He works. Romans 4:17, God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Kaya magsalita ang Diyos Sinasalita niya ang mga bagay na nandoon, ganun wala naman doon. And it seems that God will do nothing in the earth unless it is spoken, prophesied, or called for by the prayer of faith. Kaya tayo pinagpe-pray para maganap yung inyong pinagpe-pray. Kaya kapag ka naman pag-pray ni Lord, kung wala siyang intensyong gawin ang iyong ipagpe-pray. Are you there? Sa mga discourage, pigilan mo ang dila mo. Kung ikaw ay discourage, ang pinakamaganda mong gagawin, huwag kang magsalita. Huwag mong sabihin ang kinatatakutan mo mangyari. Dahil kapag sinasabi mo yung kinakatakutan mo mangyari, yun nga nangyayari. Kung may nangyayari hindi maganda, remember this, magbabago din yan. Dinadala ka lang sa tamang katatayuan. Expect good things to happen. Sa halip na sabihin mo ang nararanasan mo, kung ikay dumadaan sa pangit na sitwasyon, ang sabihin mo ay kung ano ang gusto mong mangyari. Kumusta ka? Yun. Ano man ang dinadaanan mo, irrelevant yan. Nadibaur ka, akala mo na nawalan ka. Pag ikaw ay tinanaw, kumusta? Ay pabuti ng pabuti. Okay. Kumusta ka? Ay, kumusta naman ang inyong pamilya? Paayos ng paayos. Ay, kumusta naman ang kapirahan? Payaman ng payaman. Ay, kumusta naman ang beauty mo? Paganda ng paganda. Mga lalaki, kumusta ka naman? Pagwapo ng pagwapo. Okay? Nakakapasayaw na. Alam mo,
Lahat na nagsasabing ang buhay niya ay pabuti ng pabuti, meron mangyayari sa buhay mo. Magaganap kung ano sinasabi mo. Kayo na akala ninyo may nakuha kaaway sa inyo, alam mo na, hindi niya nakuha yon. Ibabalik yon ng kaaway ng 7 beses. Amen ba? Sabihin mo, demonyo, nahuli kita. Ikaw ang magnanakaw. At sabi ng salita, ibalik mo ng 7 beses ang ninakaw mo. Alam mo kung anong nagaganap? Wala siyang magagawa kundi sumunod sa salita ng Diyos. Sabihin mo sa devourer, devourer, akala mo lulusot ka? Hindi mo ako masasakmal. Hindi mo ako madidibaw. Dahil ako ay nagtatights. And God is rebuking you. Ayaw naman. Kunti lang Ako'y mananalangin sa Holy Spirit. I will ask the Holy Spirit na sabihin sa iyo kung meron mang kaso ikaw sa langit. Kung merong ina-accuse ang kaaway sa iyo. Pag may pumasok sa isip mo, hingi mo agad ng sorry at mamaya we will plead the blood of Jesus. Okay. Holy Ghost, kung meron mang inaakusa ang demonyo laban sa mga anak ng Diyos, yun man ay may basihan. Lord, sabihin mo yon sa bawat isa. Sabihin mo yon kahit sa mga nanonood ngayon sa live stream. Kung ano man yun. Kapag may sinabi na si Lord, ask forgiveness. Kung may sinasabi pang mga ibang bagay, ask forgiveness. Pero I'm telling you, meron di yung napakatinding sasabihin laging yun ang lalabas. Ask forgiveness. Holy Ghost, our teacher, our helper, help us, guide us, reveal to us that the things the enemy is accusing us of, now, kapag nasabi mo na, sabihin mo, God, I am guilty. Forgive me. And I plead the blood of Jesus for my defense. Binayadan na ng Panginoong Yesus ang lahat ng ito. Kaya hinihiling ko, madismiss lahat ng kaso laban sa akin. Amen. Now you can look at me now. Ikaw ay pinagpala. Pinagpala ka. Kalooban ng Diyos na ikaw ay maging ulo, hindi buntot. Kalooban ng Diyos na matanggap mo lahat na binayadan niya sa cross. Kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling. Kalooban ng Diyos na magkaroon ka ng malapit na relasyon sa Kanya. Kalooban ng Diyos na magkaroon ka ng kapayapaan. Kalooban ng Diyos na matanggap mo ang magagandang bagay na nakahanda niya sa iyo. Kalooban ng Diyos na madaanan mo ang magandang plano niya sa buhay mo. Kalooban ito ng Diyos. Bakit? Kasi maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Amen ba? His faith be upon sabihin mo, ang buhay ko'y pabuti ng pabuti. Sabihin mo, ang buhay ko'y payos ng payos. Sabihin mo, ang pamilya ko, payos ng payos. Sabihin mo, ako'y payaman ng payaman. Ako'y palakas ng palakas.
Sabihin mo, ako'y favored. Ang pabor ng Diyos ay nasa akin. Tumatanggap ako ng pabor sa Diyos. Sabihin mo, ang buhay ko'y pabuti ng pabuti. Go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning. Kakampi mo ang Diyos. Kakampi mo ang Diyos. God is for you. You're weeping and rejoicing. He is for you, He is for you. If God is for you, who can be against you? And 1,000 generations. Ikaw ang ulo, hindi ka buntot. And their children, and their children, and their children. His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your calling, in your going, in your weeping, rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Ang pangit na nangyayari ay pansamantala. Ang pangako ng Diyos walang hanggan. You are blessed. You are favored. You are loved. His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in their children, in their children. Nakikita ko, sinosoli na ng kaaway ang ninakaw sa'yo. Sinosoli ang mga panahong ninakaw sa'yo. Sinosoli ang kagalakang ninakaw sa'yo. Sinosoli ang mga perang ninakaw sa'yo. Sinosoli ang kalakasang ninakaw sa'yo. Bakit? Sapagkat nirebuke siya ng Diyos. Hinusgahan siya ng Diyos. Sabihin mo, pabuti na pabuti ang buhay ko. I am blessed. I am favored. I am loved. His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in your children, in your children. His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you. Hindi ka lang pinababawi ni Lord. Hindi ka lang pinababawi ni Lord. Hindi ka lang pinababawi ni Lord. Tubo ka pa. This is the heritage of the children of God. This is our right as children of God. This is our birthright. Ito ang ating karapatan. Ito ang ating mana, ang mga pangako ng Diyos. Church, you are the head, not the tail. I am declaring favor. I am declaring na mga trabahong nabuksan sapagkat yun naman talagay sa iyo na inimpidi lang ng kaaway. Pero demonyo, ikaw ay nahuling magnanakaw. Kaya ngayon, hindi lamang basta trabahong ibibigay mo, trabahong maganda. Trabahong mataas ang sweldo. Trabahong gusto namin. Now I am declaring favor sa mga relationships. Oh, I'm telling you, demonyo, tapos na ang iyong pakikialam sa mga relasyon ng mga anak ng Diyos. Ngayon, every relationship is blessed by the Father. In this place, I am declaring
I am declaring, sakit at karamdaman, Devourer, hindi mo na kami maloloko. Hindi kami papayag na basta-basta mo lang gawin yan. Nire-review ka namin, sinasaway ka namin. Hindi mo masasakmal, hindi mo makakain ang lahat na binigay ng Diyos sa aming mga pagpapala. We are blessed, we are healthy. Again, uulitin ko, kumusta kayo? Pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, payaman ng payaman. Dagdagan natin, pabata ng pabata. Paganda ng paganda. Pabanal ng pabanal. Amen. Kumusta kayo? Pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, payaman ng payaman, pabata ng pabata, paganda ng paganda. Vincent and Clifford, sumayaw nga kayo habang nakanta itong dalawang ito. Dito kayo sa una. Maganda ng maganda. Time to celebrate! Masaya ng masaya ang buhay ko. Panginoon, marami pong salamat. We are celebrating your goodness. We're celebrating your love. We're celebrating your wonderful plan for us. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen.